Hallelujah, hallelujah. James 1:2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kind, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa Pilipino, mga kapatid, magalak kayo. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 1 Peter 5, verse 8, be alert and be sober mind. Your enemy, the devil, rolls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, verse 9, standing firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal, aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyong hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, itinataas ka namin, Lord, sa oras na ito, O God. Panginoon, Ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, buksan mo po ang puso, ang aming isip, Lord, at dalangin namin, O Diyos, na Ikaw po ang mangusap sa aming spirito, O God. Lord, salamat na sa kabila ng mga aming hinaharap sa araw-araw, O Diyos, ngunit ang iyong habag at ang iyong awa, Lord, ay nananatiling sapat sa aming buhay. Lord, salamat po sa oras na ito. Bigyan mo ng kapanatagan ang mga nababalisa. Lord, bigyan mo ng pag-asa ang mga nawawalan ng pag-asa. Lord, bigyan mo ng kagalingan ang may karamdaman in the name of Jesus. At salamat, Lord, higit sa lahat, ang aming Panginoong relasyon sa iyo, Lord. Salamat na ito, Panginoon, ay i-restore. Tulungan mo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay manumbalik sa aming masugid at nag-aalab na pananampalataya sa iyo. Lalo na, Lord, sa mga huling panahon ng mundo na aming nakikita, Lord, mga signs, yung mga prediction, hallelujah, na nasa aming kapaligiran, na ngayon ay very obvious, Lord. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang aming maging lakas at kanlungan, Panginoon. Ano man ang mangyari sa paligid namin, alam namin, Lord, kami ay nasa iyong kamay. Kaya, O Lord, salamat po, Ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. At ang gawa ng dyablo, Panginoon, ay ibagsak namin at wasakin sa pamamagitan ng pangalan mo, Jesus. Salamat po. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Palapit ng palapit yung ating convention at sa February meron tayong Family Day. Po ba? At sa Abakme Day, sa May naman meron tayong convention. So meron na tayong at least siguro 25 or 30 na meron tayong delegates na galing dito. At talagang malamig ang ating panahon. Patibayan ng Patibayan ng
Patibayan ng loob. Praise the name of the living God. So ang pag-uusapan natin ngayon, pamagatan natin, when faithfulness meets trials. Hallelujah. When faithfulness meets trials. So, ano Tagalogin to? Pag nasalubong ng ating katapatan ang pagsubok sa buhay. Amen? Siguro narinig na ninyo mga kapatid na may mga taong nagsabi na kung kailan ako ay nagsikap na maging tapat maglingkod sa Panginoon, saka naman ako ngayon dumanas ng matinding pagsubok. Siguro nakarinig kayo ng mga ganong pagkakataon. Or siguro kayo mismo, natanong nyo sa sarili nyo. Sabi nyo sa Lord, Lord, kung kailan ko naman inaayos ang buhay ko, kung kailan ko naman piniling maging matuwid sa desisyon ko, kung kailan naman ako, Panginoon, na nagsisikap na lalong maging mapalapit sa iyo, kung kailan ako, Panginoon, na nagsisikap na gumawa para sa iyong gawain, bakit naman saka naman parang lalong humirap ang sitwasyon ng aking buhay? No? Kung kailan nagiging active ka sa church, kung kailan may bago kang ministry na ginagampanan sa Panginoon, active ka sa iyong personal spiritual practice, sa iyong pananalangin, kung kailan lagiging manalangin ka na mataimtim sa Panginoon, kung kailan nagme-meditate ka ng kanyang banal na salita, ay para bang bakit naman na lalong humihirap, napakaraming pagsubok na dumaraan sa iyong buhay, sa iyong finances, sa iyong pamilya. At sometimes, naiisip mo na ito'y parang umuubos sa iyo, na parang ikaw ay nauupos na kandila, na umuubos ng iyong lakas, at pakiramdam mo umuubos ng iyong pag-asa sa buhay. Kasi sabi mo, Lord, ginagampanan ko, ginagawa ko. At sabi mo, bakit nangyari ito sa akin? No? Why could this happen to me? Ngayon pa, na kung saan ako ay nagsisikap na maging masigasig sa iyong harapan. At naisip ng iba, buti pa noon, hindi ako masyadong involved, hindi ako masyadong active, hindi nangyari sa akin ito ngayon. Di ba? Bakit? Siguro naisip nyo o may kilala kayo na ganito ang kanyang nasabi sa kanyang buhay. Pero alam natin mga kapatid, ang mga pagsubok ay hindi palatandaan na ang Diyos ay napupuot o galit sa atin. Kung hindi ito ay palatandaan ng ating paglago sa ating paglilingkod sa Diyos. Inihahanda tayo ng Panginoon sa mas lalong malaking responsibilidad o blessing o tagumpay sa ating buhay. Roman number 1, the enemy attacks those who are a threat. Sa digmaan, mga kaibigan, ang inaatake ng kalaban, yung mga tao na alam niyang magiging banta sa kanya. Hello? Hindi ka atakihin ng kalaban kapag hindi ka naman threat, tama ba? Sa gera, hindi inaatake ng kalaban yung mga neutral na sibilyan. Yung mga walang pakialam, no? Or sa spiritual realm, yung mga tao na walang tunay na relasyon sa Panginoon, hindi yan inaatake ni Satan. Bakit? Kasi hindi naman yan threat sa kaniyang evil works. Di po ba? Sabi nga, bakit ko naman naatakihin yung mga taong yan? Mga kampun ko na nga yan eh. Di ba? Ako nga ang kanilang sinusunod, hindi ang Diyos. Or, kung meron ngang believer na
neutral, wala masyadong pake, sabihin sa Satan, hindi ko yan gagalawin kasi hindi naman yan threat sa spiritual digmaan na meron ako sa Diyos o rebellion sa Diyos. Pero kapag ka ang sundalo, mga kapatid, ay malakas, may ginagawa sa gawain ng Panginoon, yun ang target ng ating kaaway. Di ba? Parang pag ikaw ay nagtitraining pa lang ng sundalo, digmaan, di ba? Bago ka sumabak sa matinding digmaan, nandun ka pa lang sa training facilities, nagtitrain ka, push up, nagpapalakas ka ng katawan, wala pang kalaban dun. Hindi pa kayo threat, wala pa kayo sa front line. No? Pero once na sinabak ka na, nandun ka na sa front line, doon pa lang magsisimula ang tunay na laban ng inyong buhay, ng iyong buhay. Kaya ito yung sinabi ng 1 Peter 5:8, sabi diyan, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion. Naghahanap yung ating kaaway ng pagkakataon kung saan makakahanap ng maliit na opportunity upang tayo ay atakihin, whether physically, mentally, emotionally, no, sa ating buhay. Upang, hindi tayo maging umusad sa ating paglilingkod o sa ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi diyan, maging handa kayo at magbantay. Sabi mo sa iyong katabi, magbantay. Pag magbabantay ka, mag-iingat. Huwag magkumpiyansa. Sabi mo sa iyong katabi, huwag magkumpiyansa. Lahat ng kilos, lahat ng pupuntahan, lahat ng gagawin, kailangan hindi ka magkumpiyansa. Mag-ingat palagi. Magbantay palagi. Lalo na't ikaw ay may ginagampanang gawain sa Panginoon. Praise and worship leader ka, naglilid ka ng songs, nag-worship para sa Panginoon, mag-ingat ka. Musician ka, ginagamit mo ang katawan mo, ang talento mo sa Panginoon, mag-ingat ka. Preacher ka, ginagamit mo ang iyong bibig, ang iyong boses sa pangangaral ng salita ng Diyos, lalong mag-ingat ka. Tumutulong ka sa ministry, supporter ka ng gawain ng Panginoon, mag-ingat ka. Lahat ng may ginagampanang gawain sa ministeryo ng Panginoon ay lalong dapat mag-ingat sa kanyang buhay dahil ang kaaway ay naghahanap ng pagkakataon. Isang chance lang, one mistake, magte-take advantage ang kaaway upang itry na ikaw ay i-discourage. Ikaw ay itry na panghinaan ng loob. Ikaw ay itry na hadlangan na wag nang magpatuloy, na ma-distract sa misyon na ginawa ng Panginoon, na inilaan ng Panginoon para sa inyo. Kaya mga kapatid, palagi tayong mag-iingat. Saan man tayo pumupunta, nasaang lugar man tayo, alalahanin natin palagi na nandyan ang ating kaaway. At naghahanap lamang ng pagkakataon upang sirain. Sabi ng Bible, the enemy comes to steal, kill, destroy. Yun ang purpose ng kaaway, yun ang goal niya. Paano kanya i-destroy? Paano kanya saktan? Kaya nga sabi ko sa mga bago nating kapatiran, sabi ko, huwag kayong magtataka kung ngayong born again na kayo, mas titindi ang pagsubok sa buhay. Amen? Kung dati may pagsubok na ngayong born again ka, mas may challenge pa. Bakit? Kasi nandyan na ang kaaway at gusto ng kaaway hadlangan ka sa iyong paglago sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan, sabi ng Word of God, maging handa kayo. Sabi ng 1 Peter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay.
Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid at naghahanap ng malalapa. Diba? Kaya mga kapatid, huwag kang palalapa. Pantayan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong sarili. Lalong-lalo na sa iyong relasyon sa Panginoon. Huwag nating biruin. Lalong-lalo na yung commitment natin sa Lord. Huwag nating baliwalain. Kasi yan ang mga time, yan ang mga inaabangan ng kaaway sa atin. Hallelujah. Kaya ngayong magnanakaw mga kapatid, hindi yan pumapasok sa mga bahay na wala namang siya makukuha. Hello? Hindi yan pumapasok sa mga bahay na parang palagay niya, ito barong-barong, ano to, sako lang mga takip nito, wala akong makukuha dyan. Hindi yan dun. Aatake yan doon sa mga magaganda. Yung mga buhay na blessed. Yung mga may nakikita talaga na, meron to ha? Yan, planuhin natin to. Kaya nga ang tao na walang relasyon sa Panginoon, hindi yan pag-aaksayahan ng kaaway na pagplanuhan. Hello? Hello? Yung mga tao na walang relasyon sa Panginoon, yung mga tao na hindi naman committed sa gawain ng Lord, hindi yung pinapansin, pinapabayaan yan. Kaya akala nila, okay lang sila. Ha? Okay lang sila, hindi naman sila nag-grow spiritually. Hello? I'm fine, I'm doing good, I'm doing great. Oo. Pero hindi ka nag-move forward sa faith mo. Hindi ka nag-grow. Akala mo lang, okay ang ginagawa mo, tama. Pero once na ayusin mo ang buhay mo, once na susunod ka sa Panginoon, nakukuha mo na yung atensyon ng kaaway. At malamang sa malamang, mag-iisip na yan ng mga plano para ikaw ay atakihin. Kaya nga, anong gagawin mga kapatid? Ha? Magbantay tayo palagi. Nagsisimula ka ng maglapit ng mga tao sa paanan ng Diyos. Nagsisimula ka ng mag-serve sa ministry niya. Nagsisimula ka ng manalangin ng taimtim sa Panginoon. The more na ikaw ay nagiging spiritual threat sa enemy. Remember, nasa bigmaan tayo, nasa gera. Pag nasa gera ka, hindi madali ang buhay. May struggles, may pain, may hardships. Walang nasa gera na nakaupo sa Nasa gera ka, tapos nakaupo ka sa lazy boy, relax na relax ka. Nood ka lang ng Netflix. Hindi ka nasa gera niyan. Ang totoong nasa digmaan, nandun sa labanan. Nandun sa challenges. Nandoon sa mga pagsubok ng ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga, yung battle sa buhay natin ngayon ay isang patunay mga kapatid na meron tayong mabuting ginagawa para sa Diyos. Ha? Kaya nga sabi mo, nagtataka ka bakit ganito kung kailan ako may ginagawa sa Panginoon? That's the reason kung bakit ka meron ganyan ngayon. Ibig sabihin lang niyan, may ginagawa ka, may impact ka sa kingdom ng Panginoon. That's why nagsisikap ang kaaway natin na ikaw ay ma-discourage, ma-delay. Hindi niya naman kayang hadlangan yung gawain ng Panginoon. Pwede niyang i-delay. Hello? Pero hindi, tandaan niyo to, hindi kayang hadlangan ng kaaway kung ano man ang gustong gawin ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Palakpakan naman natin si Lord. Pwedeng ma-delay kung hahayaan mo siyang i-delay ka. Kaya nga mga kapatid, ito'y patunay na mahalaga ka sa gawain ng Diyos. Pangalawa, trial, test, and strengthen our faith. Ang mga pagsubok, ito yung sumusubok sa ating buhay. Ito yung nagpapatatag sa ating pananampalataya. Sabi ng James 1, 2-3,
The testing of your faith produces perseverance. Nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Minsan nananalangin tayo, Lord, hallelujah, Lord, patatagin mo ako, Lord. Ha? Patatagin mo ako. Tapos bibigyan tayo ni Lord ng pagsubok. Lord, alisin mo, Panginoon. Sasabihin ni Lord, ano ba talaga? Akala ko ba gusto mo maging matatag ka? Ba't ayaw mo ng pagsubok? Ito nga yung paraan na masubok ka. Panginoon, gawin mo ako matatag. Pagdating ng pagsubok, Panginoon, ayoko na. Para tayong yung tao na gusto mo mag-gym, gusto mong gumanda ang hubog ng katawan mo, mag-muscle ka, lumakas ka, pero ayaw mo ng process. Kasi pag nag-gym ka, bubuhat ka ng mabigat eh. Di ba? Hello? Sino nakakaintindi sa akin? Ako lang ba? Bubuhat ka ng malalaking dumbbell. Ilang buwan. Ha? Bago mo makita yung result. Kung may mahinang parts ng katawan mo, doon yung tinutumbok, yun yung exercise mo, yun yung training mo, masakit. Di po ba? Mahirap. Pero after nun, tumitibay ang muscle ng iyong katawan. Nagiging matigas. Nagiging matatag, matibay. Pero hindi mo pwedeng i-skip yung process. Hello? Hindi ka pwedeng magpaganda, magpalakas ng katawan, tapos ayaw mong magbuhat ng weights. It's impossible. Siguro yung iba, ginagawa nila, nag-i-inject ng nag-i-inject ng steroids, pero fake. May bad side effect. Pero yung natural, binibuild mo yung muscle ng iyong katawan, no shortcut. Hindi mo pwedeng i-shortcut, dadaan ka sa process. Ganon din sa spiritual life natin, mga kapatid. Kung gusto mo maging matatag sa iyong paglilingkod, walang shortcut. Dadaanan mo ang mga bagay na dapat mong pagdaanan upang maging matatag ka sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya, whenever we pray, sabihin mo, Lord, patatagin mo ako sa aking pananampalataya. At may dumating na pagsubok sa buhay mo, alam mo na kagad, Lord, eto na yon. Bigyan mo ako ng lakas na mapagtagumpayan ko ito. Kung mo sabihin, alisin mo, Lord, bigyan mo ako ng lakas na ma-overcome to. Because that's part of your training. Kaya nga, natitest. Faith that has never been tested cannot be trusted. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang pananampalataya mo kung hindi mo ito nasubukan. Hello? Di ba, pag may bagong tulay, DPWH, susubukin mo na yan. Ha? Iaalog-alog o titingnan talaga. Bago yan pumasa, may mga quality control, yung mga product. Ititest muna yung quality kung papasa ba sa standards. Tinetest, may pressure test. May impact test. Yung sasakyan na brand new, bago yan dalhin sa dealer, bago yan mapunta sa mga nag-order, merong mga test na pinagdaanan yan upang masubukan na talagang hindi kakalas ang gulong nito pag nalubak. Na talagang gagana yung mga airbag nito in case of emergency. Na matibay yung mga braces ng sasakyan, na hindi ito basta-basta mapipipi pag nadaganan, pag naaksidente, pag nagulong. May mga test na pinagdadaanan, ganun din sa buhay ng tao, sa pananampalataya sa Panginoon. Faith grows under pressure. Yung pananampalataya mo tumatatag kapag ito ay nasusubok. Kapag ito ay dumadaan sa challenges, sa trials. Katulad ng isang taong gustong magpalakas ng katawan,
may mga pagdadaanan, training sa kanyang buhay. Kaya nga, trials test our strength, our faith. Sabi nga ng isang estudyante, "Teacher, bakit mo ba kailangan pa kaming dumaan pa sa exams? Tinuruan mo na nga sa amin, tinuro mo na nga yung lesson eh. Ha? Tinuro mo na yung lesson, ba't kailangan pa may exam? Alam na namin yun." Tumawa yung teacher, sabi niya, yung exam na yan, hindi yan para masukat ko kung ano ang alam mo sa mga tinuro mo. Yung exam na yan, sinadya para masukat mo yung sarili mo kung ano talagang natutunan mo sa mga tinuro ko. Minsan akala natin yung mga situation sa buhay natin para sa Diyos. Para may mapatunayan ng Diyos. Hindi natin alam yung mga situation na yon na dumaan, na dumating sa buhay natin ay para sa ating kapakanan, para masukat natin at masabi natin sa ating sarili kung talaga bang ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kung talaga bang ikaw ay tunay na nananalig sa Kanya. Madaling sabihin na meron kang faith sa Diyos. Di ba? Kung okay ang lahat sa buhay mo, hello. Madaling sabihin mo, ay nananalig ako sa Diyos. Madali pag okay ang lahat. Pero nasusubok talaga yon pag nasa pinakamadilim, pinakamahirap, pinakamasakit ka na sitwasyon ng iyong buhay, dun mo napapatunayan sa sarili mo kung talaga bang ikaw ay may matatag na pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo, God prepares His servants through hardships. No? Kaya nga sabi ko kanina, lalo na kung ikaw ay nasa ministry ng Lord, lalo na kung ikaw ay isang leader sa ministry ng Panginoon, mas may challenge, mas may mga pagsubok, may hardship, but it prepares you. Hinahanda ka ng mga bagay na ito. Nakita natin si Joseph. Si Joseph, pinakita sa kanya ng Panginoon yung future niya. Yung magandang future niya, pinakita sa kanya ng Panginoon through dreams. Pero yung process na pinagdaanan niya para maabot yung future na ipinakita sa kanya ng Panginoon through dreams ay hindi naging madali. Trinaydor siya ng mga kapatid niya, binugbog siya, muntik na siyang patayin ng mga sarili niyang kadugo. Ipinagbili siya para maging alipin. You know the story, alam nyo. Pinahirapan, umangat ang buhay, bumagsak na naman, na-promote, nakulong na naman. Lahat yun pinagdaanan niya. Bakit? Dahil hinanda siya noon sa pinakaposisyon na mataas na inihanda ng Diyos para sa kanya. So naintindihan natin yung mga ganyang situation. Sa Bible, pinakita yan. Sabi nga siguro, kung nakita ni Joseph yung process, baka hindi na siya tutuloy sa kanyang mission. Hello? Sana ganun, no? Kung may mission na ipapagawa si Lord, Lord, pinakita sa inyo, Lord, pinakita sa akin ni Lord, may ministry, may gagawin. Bang, ganda nun Sabihin mo, Lord, pakita mo nga yung process. Baka ayawan natin yung process. Ayoko na lang doon sa mission. Kasi yung process pala, grabe. The more na malaki ang responsibility, the more na malaki ang blessing, the more na malaki ang naghahantay sa iyo na pagpapala, asahan mo na yung test, yung trials, yung persecution, yung suffering, maaari ding matindi. Pero, anong meron? Salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang tulong, yung purpose niya sa buhay natin ay matutupad at matutupad pa rin. David was anointed king. Inanoint na si David na next king ng Israel. Pero hindi siya nakascape. Hari ka na.
Hindi ka naka-escape sa hirap. Sobrang hirap na pinagdaanan niya bago siya maupo sa trono. Si Paul, nangaral siya ng salita ng Panginoon. Ginagawa niya yung ministry ni Lord, nangangaral siya sa mga Gentiles. Ang dami niyang bansang pinuntahan upang ipangaral ang salita ng Panginoon. At sa kabila noon, na ginagawa niya yung misyon niya sa Diyos, yung mabubuting gawain para sa Diyos. Anong dinanas ni Paul? Ilang beses kinulong, ilang beses yung kanyang barko muntik nang mawasak, ilang beses silang pinagulpi, pinalatigo, alang-alang sa faith sa Panginoon. Pero mga kapatid, hindi sila natinag sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Hindi nila inayawan yung proseso dahil naunawaan nila na kailangan nilang pagdaanan yon dahil hinahanda sila nun para sa totoong at tunay na destinasyon, na misyon na kanilang haharapin. Kaya nga, katulad ng apoy na tumutunaw ng kandila, ang apoy din ang nagiging dahilan upang nagiging dalisay ang ginto. Hello? Yung apoy na tumutunaw ng kandila, yun din ang ginagamit ng Diyos para maging dalisay ang isang ginto. At ang iyong faith sa Panginoon, parang gold yan. The more na dumadaan sa mga suffering, the more na dumadaan sa apoy, the more na napupurify ka at nagiging dalisay ka sa harapan ng Panginoon. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! James 1 verse 4, let perseverance finish its work, so that you may be mature, complete, not lacking anything. Dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ha? Kaya nga yung faith sa Panginoon, hindi sinabi ni Lord, easy. Ha? Hindi sinabi ni Lord na pag na-born again ka, upo ka na sa lazy boy, manonood ka na lang ng Netflix. Hahatidan ka na lang ng sandwich na paborito mo at juice. Para kang nasa cruise ship. Hindi. Kasi bilang born again, pumapasok ka pa lang sa totoong gera ng buhay. Pero salamat na lang sa Diyos, yung gera na yon kasama mo ang Panginoon. At siya ang nagko-command. At siya ang nagpo-protect. Hallelujah sa iyo. Your trial is not to destroy you. It refines you. Pang-apat, our faithfulness is a witness to others. Yung katapatan natin ang nagiging saksi, nagiging testimony. Your pain will become someone else's hope. Di ba? Yung iyong pain ngayon, yung iyong problema ngayon, yung challenge mo ngayon, yung suffering mo ngayon, yung pain mo ngayon, balang araw, masasabi mo yan sa iba. At yun ang kapupulutan nila ng pag-asa. Na kung napagtagumpayan mo, na kung na-overcome mo, kaya din nilang pagtagumpayan at kaya din nilang ma-overcome sa tulong ng Panginoon. Kaya ito yung sabi ng 2 Corinthians 1 verse 4, God conforms or comforts us so we can be comfort for others. Si Lord ang nagko-comfort sa atin, mga kapatid. At kung paano tayo kinomfort ng Panginoon, ganun din na i-comfort ni Lord yung tao na may pinagdadaanan. So sa pamamagitan ng mga pinagdaanan natin sa buhay, mga kapatid, nagiging witness tayo sa iba. Kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano niya tayo kamahal. Yung mga sakit, karamdaman na pinagdaanan natin, na muntik tayong mamatay.
Hindi ka paniniwalaan, hindi makukumbinsi sa'yo yung taong may cancer kung hindi ka cancer survivor. Hindi makukumbinsi yung taong nasa gitna ng kahigipitan, kasakitan, kalungkutan sa kanyang buhay kung hindi siya makikinig sa'yo, kung hindi mo sasabihin, pinagdaanan ko yan. Pero sa tulong ng Panginoon, pinalakas niya ako at pinatatag niya ako. Nakuha niyo yung point, mga kapatid? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may purpose ang Lord. May dahilan ang Lord. At ang lahat ng mga experiences natin sa buhay, mga kapatid, lahat ito mauuwi para maparangalan at mapapurihan ang Panginoon dito sa buhay na ito. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, hindi tayo ma-discourage. Kailangan nating daanan yung proseso na pinahintulot ng Diyos sa ating buhay. Dahil may gagawin siya na mas mabuti. May gagawin siya na mas maganda. Nagdurusa ka ngayon, naghihirap ka ngayon, pero pagdating ng panahon, yung mga pinagdadaanan mo ay isang malaking pillar ng iyong faith sa Diyos. Kaya the more na mas malaki yung challenges na pinagdaanan mo sa buhay, the more na yung mga susunod pa na maliliit, sisiyo na lang sa'yo. Hindi na ako maapektuhan yan. Bakit? Ito nga, pinagtagumpay nga ako ni Lord. Di ba? Ito nga, tinulungan ako ni Lord, di makarecover eh. Ito pa? Nung pandemic nga, muntik ako mamatay sa COVID eh. Ito pa, ubusipon. Ha? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Lastly, number 5, trials draw us closer to God. Ang mga pagsubok na ito, ang tumutulong na lalo tayong dumikit sa Panginoon. Imagine niyo kung walang pagsubok sa buhay, kung walang problema sa buhay, walang taong mananalangin sa Diyos. Hello? Kung walang pagsubok dito dahil born again ka, sa palagay mo mananalangin ka pa? Sa palagay mo mananalangin ka pa ng totoong panalangin? Dahil alam natin minsan yung mga pinakatotoo at sinserong panalangin nangyayari sa pinakamatinding pagsubok ng buhay. Ulitin ko ulit. Sometimes ang tunay at totoo at malalim na panalangin nangyayari sa mga pagkakataon na dumadaan ka sa pinakamahihirap, pinakamadidilim, pinakamasasaklap at masasakit na yugto ng iyong buhay. Dahil sa problema natin, lumuluhod tayo, nananalangin, umaasa, nananalig, na-apply natin yung word na pananampalataya. Yung faith na salita, na-apply mo, na kahit hindi mo naunawaan ngayon, hindi mo maintindihan ngayon, pero patuloy kang nagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi alam mong hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Kaya nga sabi ni Pablo, meron si Pablo burden. Sabi niya, Lord, alisin mo. Yun burden na nagpapahirap sa akin, nagbibigay sa akin ng suffering. But sabi ni Lord sa kanya, sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Sabi ni Lord, perfect. Yung weakness mo, yung kahinaan mo, yan ang gagamitin ko na maging kalakasan mo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, yung tinatawag mong weakness mo, yan ang magiging testimony mo. Yan ang magpapaalala sa iyo at sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, either way, God's grace is sufficient. God's grace is enough sa atin araw-araw. Kaya continue to serve God.
Kahit nasa suffering ka ng buhay mo, manatili kang maglingkod sa Panginoon. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Kailangan mo lang talagang pagdaanan yung proseso na makakatulong sa'yo kalaunan. God is shaping you. God is strengthening you. God prepares you. Sabi mo sa iyong katabi, hinahanda ka ng Diyos. Hinahanda ka ng Panginoon. Hindi yan parusa. Hindi yan rejection. It's refinement. Pinupurify ka ng Panginoon. Rene-refine ni Lord. Relasyon mo sa Kanya, ang faith mo sa Kanya. Pine-prepare ka ng Panginoon. Dahil hindi pa tapos ang storya ng buhay mo, may gagawin ka pang greater things for His kingdom. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, anumang dinadaanan natin ngayon, alalahanin natin, yan ay part ng ating training. Yan ay part ng ating destiny. At the end of the day, sa pangyayaring yan, pagdating ng panahon, walang ibang mapaparangalan kung hindi ang Diyos. Walang ibang magiging matatag ang pananampalataya kung hindi ikaw. Matandaan natin kung ano mang nangyari sa buhay natin dito, hindi yan nagmamatter. Kasi ang buhay natin sa langit, ang pinaka-pinaghahandaan natin sa mundo. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magdalawang isip sa Panginoon. Huwag tayong mag-doubt sa Kanya. Because whatever happens, remember this, God is in control. God is in control. Hiniling ko pong tayong lahat ay umayo. By the way, mamaya po pala magkakaroon tayo ng special offering kasi isa sa mga kapatiran natin ang nasa hospital ngayon, si Sister Nita, ay na-aksidente siya this week. So kung mapapansin nyo, wala sila ngayon. So si Sister Nita, isang uhay leader natin, I believe na operahan na siya. Pero mga kapatid, ito yung pagkakataon na tayo itutulong sa kanila family financially. So kung ano man po ang linagay ni Lord sa heart ninyo na itutulong financially, mamaya after ng prayer po, may special number song at mag-offer po tayo ng tulong natin, no? Kahit magkano nagaling po sa ating puso. So alam naman po natin, hindi po madali ang nagkakaroon ng ganyang karamdaman o problema. Sabi nga kung ano man pong dinadanas ng isa sa kapatiran natin, nafe-feel natin lahat. Yung pain, yung hurt, nafe-feel natin. No? So, at least ito ang pinaka-least na magagawa natin mga kapatid, ay makatulong financially sa kanilang pangangailangan. So ako po ay kiusap, kumakatok sa inyong puso na tumulong tayo sa prayer. Alam ko, tayo din, may mga needs din tayo. May pangangailangan din tayo. Alam ko po yun, lahat tayo, sino ba namang walang pangangailangan. Pero nawa ang pagkakataon na ito ay hindi maging hadlang upang tayo ay makatulong at mag-glorify ang Panginoon through you. Maparangalan natin ang Panginoon through you. Kung ano mang itutulong sa natin ngayon, imumultiply pa yan ni Lord. Idodoblehin, titriplihin yan ni Lord. Ibabalik sa atin yan ni Lord. Kasi sabi ni Lord, hindi siya papayag na meron tayong gagawing pabor for His glory na hindi niya gagantihan ng siksik, liglig, umaapaw na blessings. So yung help natin, malaking tulong yan para sa kapatid natin na may pangangailangan ngayon, na nasa hospital ngayon. So manalangin tayo. Ama naming banal, maraming salamat Lord sa kabutihan ng iyong salita. Thank you Lord that your word reminds us, Panginoon, na ikaw ay you are still in control. Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat. Every situation that we go through, Panginoon, your grace is sufficient, Panginoon. Salamat, Lord, na
Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Salamat na palagi mo pong i-comfort ang bawat isa. Alam ko bawat isa sa iyong mga anak mayroong pinagdadaanan ngayon sa personal life nila, sa family. Lord, I pray na ikaw, Panginoon, ang iyong mapagpala at mapagmahal na kamay, iyong presensya, Lord, ay kanilang madama at maramdaman nila na sa kanilang lakbayin na ito, sa kanilang pinagdadaanan na ito, hindi sila nag-iisa. Nandyan ka. Nakita mo lahat, alam mo ang lahat, walang nakaskip sa'yo, at may plano ka sa lahat ng nangyayari sa iyong mga anak. Lord, thank you for the hope. Thank you, Lord, for the love that you gave sa amin, Panginoon. At salamat, Lord, sa kaligtasan na alam namin ang buhay na pinaghahandaan namin ay hindi yung buhay lamang dito sa lupa, kung hindi may buhay kami sa langit na perfect, na wala na kaming hahanapin dahil lahat ikaw na ang magpo-provide sa amin. Lord, we thank you. Pinapasalamatan ka namin, Lord, sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan namin. Dahil alam namin, Lord, sa pamamagitan nun, pinalakas kami sa aming pananampalataya, Lord. Salamat sa mga testing. Salamat sa mga suffering. Salamat, Panginoon, sa mga pain. Salamat, Lord, sa mga kalungkutan. Salamat sa aming mga pagluluksa. Dahil yun, Panginoon, ang nagpatunay, O God, na kami ay nagiging matatag araw-araw sa aming buhay Kristiyano. Hallelujah. Lord, salamat. Pagpalain mo ang iyong mga anak. We pray, Panginoon, sa aming kapatid, Sister Nita, Pastor Marlon, Tamayo na sa hospital, Lord. Salamat na ikaw magbigay ng complete healing. Ikaw ang mag-provide, Lord, financial sa kanilang mga gastusin sa ospital. At salamat, Lord, healing, not only physical but emotional. Hallelujah. Sa sarili. Lord, we know na hindi mo pababayaan ang iyong mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo. Kaya salamat, O Diyos, itinataas ka namin sa oras na ito. Itinataas ka namin lagi sa aming buhay. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.